Praise the Lord. Are you excited today? Ayan. Ang aking pong topic sa inyo ngayong pong umaga ay yung tinatawag na the secret of satisfaction. Everybody say, satisfaction. Isa pa. Yan. Ano bang sikreto ng satisfaction? Open your Bible please. Dito sa Psalm 23. Psalm 23 verse 1 and 2. Sabi ganito, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in the green pasture. He leads my life beside the still water, and He restored my soul. Alam nyo, nung binabasa ko po ito kaninang umaga, ang tao po pala ay dapat niya maintindihan na mayroong Diyos na mag-aalaga sa kanya. The shepherd. Why? Sapagkat kapag isang tao ay walang nag-aalaga sa kanya, then magiging ligaw siya. Kapag isang tao ay walang mag-guide sa kanya, tiyak maliligaw siya. And the Lord is teaching us through the life of King David. Sino si David? Si David ay isa pong hari ng Israel. At before siya naging hari, siya ay isang binatilyo na bunsong anak ni Jesse na tagapag-alaga ng tupa. At sa panahong yun, si David ay isang masunurin sa father niya hanggang dumating yung time na sa kanya pong pagpapastol ng mga tupa, ng kambing, at ng mga hayop, natutunan niya kung paano ito alagaan at kung paano niya ito paramihin at kung paano din niya ito ipagtanggol sa mga leon at bear. At sa akin pong pagbabasa ng buhay ni David, isa siyang tao na may malasakit sa kanyang inaalagaang hayop. Tandaan nyo hayop ang inalagaan niya. Pero pinagtatanggol niya ito sa mga leon, sa mga oso na umaatake dito. At nakita ko yung isang araw, si David ay naglalakad at kanyang dadalhan lamang ng pagkain ang kanyang mga kapatid. At bigla niya itong narinig na isang taong, ang tawag sa kanya, Gulayat, ng mga Pilisteo, na hinahamon ang kawal ng Israel at sinasabi, labanan ninyo ako at ang sino man makakatalo sa akin, alipinin nyo kaming mga Pilisteo. At pag natalo naman namin kayo, then, alipinin namin kayo. So, isang deal ang hinihiling at hamon nitong si Gulayat dahil gusto niyang alipinin ang mga Israelites. Nanginginig itong si Saul sa takot. Walang makalaban kay Gulayat sapagkat siya isang warrior. Alam niyo mga minamahal, noon narinig yun ni David, siya nag-volunteer at sinabi niya kay Haring Saul, mahal na hari, ako po ang lalaban dyan sa Gulayat na yan, na lumalapastangan sa ating Diyos. Ang sabi ni Saul sa kanya, batang-bata ka, ang makakalaban mo
ay Batikanong mandirigma. Kaya si Saul ay kinakabahan dahil isa sa pwedeng matalo si David at maalipin sila ng buong Filisteo. Nung narinig ni David yung sinabing, bata ka pa, abay, tumindig siya at sinabi niya, mahal na hari, gusto ko po malaman po ninyo na ako po'y nag-aalaga po ng tupa at ng mga kambing. At gusto ko malaman po ninyo na kapag mayroon pong mga leon at mga oso na umaatake, pinagtatanggol ko po ang aking mga inaalagaang kambing at tupa at akin po silang pinapalo, pinapangahan ko at napapatay ko sila. Namangha ito pong si Saul, sabi niya, wow, ganon? Opo, mahal na hari, kaya't kung anong ginawa ko sa mga leon at oso na yon, ganon din ang gagawin ko sa Pilisteyong ito. Ay siya, sige. Isuot mo ang aking balute. Isuot mo ang aking mga pandirigmang kasuotan. Sinuot naman ni David. Alam niyo ba kung anong height ni Saul? Siya po ay 7 to 8 footer po siya. Samantalang si Goliath ay 9 footer pataas pa. Kaya nga tinawag siyang higante. Nung isinuot ngayon ni David ang pandirigmang kasuotan ni Saul, abay kakalog-kalog. Sabi niya, mahal na hari, hindi po ako ari din pagkakalaki? Hindi ako makakilaws. Siya, sige, tanggalin. Ano yung panlalaban mo? Ako na hong bahala. Si David dumampot lang ng mga maliliit na bato. 5 bato lang ang kanya pong kinuha. Inilagay niya sa kanyang lalagyan, siguro, belt bag. Alam niyo mga kapatid, ito ang istorya. Nung lumabas na si David, nagulat si Goliath. Si Goliath pala yung magugulatin, kaya nga Goliath. Nagulat. Sabi niya, ano ako? Aso? Para papaltikin mo lang? Ang sabi ni Goliath sa kanya, halika, at ikay aking ipapakain sa mga buwetre. Si David ang nagsabi, lalabanan mo ako sa iyong sandata at sa iyong sibat, ngunit lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Alam niyo, doon pa lamang diniklara na ni David ang kanya pong tagumpay. Dahil ang kanya pong panlaban ay sa pangalan ni Jesus, ang Diyos ng Israel. To cut the story short, ay nung maglalaban na ang sabi nung iba, tirador daw ang ginamit. Hindi ho, isling lang. Isang hagis lang ng bato sa kanya tumama ka agad din, ibagsak Ang point ko dito, bakit nanalo si David? Dahil alam niya, ang kasama niya ay ang kanyang great shepherd. Guys, the Lord is my shepherd. Si David, nakita niya kung paano alagaan siya ng Diyos at kung ano ang pag-aalaga niya sa mga hayop. Ang siya rin naramdaman niyang pag-aalaga ng Diyos sa kanya. Kung ang hayop ay naalagaan ni David, binigyang puntos ni David na kung ang hayop ay naalagaan ng tao, higit ang kapangyarihan ng Diyos na mag-alaga sa tao na kanyang nilikha. Amen? Mga kapatid,
wala ka palang dapat ipangamba. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. Now, this is the secret of satisfaction. Sino po ditong masasabing satisfied na siya sa kanyang buhay? What I have in God is greater than what I don't have in life. Masasabi ng isang tao na ang Diyos ang kanyang pastor, sasabihin niya, kung ano ang mayroon ako sa Diyos, ay higit pa sa mga wala ko sa buhay. I repeat in English, what I have in God is greater than what I don't have in life. Ang pinupoint dito ay, yung magkaroon ka lang ng Diyos, higit na yan kaysa anumang mayroon ka sa mundong ito. O kung ano man ang mayroon ka ngayon, higit pa rin ng Diyos. At kung may Diyos ka, maski wala ka sa anumang mga bagay sa mundong ito, ikaw pa rin ay mapagtagumpay. Sinabi ni Jesus sa Luke chapter 12 verse 15, ang ganito, life is not defined by what you have, even when you have a lot. Tagalogin natin. Mangag-ingat kayo sa kasakiman sapagkat hindi sa kasaganaan nababatay ang buhay ng tao sa mga tinatangkilik niya. Basahin natin one more time. Then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Huwag kayong maging sakim. Huwag kayong maging greedy. Sapagkat ang buhay ay hindi po nababatay sa anumang mayroon ka ngayon. Maaring titignan natin ang buhay ng iba, masagana. At ang buhay naman natin ay parang walang-wala. O kaya ay katamtaman lamang. Iniisip natin kung ano ang Diyos, para bagang may paboritismo ang Diyos. Bakit siya mayaman at ang iba naman ay mahirap? Bakit siya napakasagana, sila naman ay walang-wala? Alam niyo ba na hindi pala nababatay ang katatayuan ng tao sa anumang meron siya ngayon? Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa mga kasakiman sapagkat hindi sa kasaganaan nababatay ang buhay ng tao. Sa mga tinatangkilik niya. I remember this rich man. One time na i-preach ko po ito sa inyo, doon sa verse 16 to 21 ng chapter 12. Ito po yung buhay ng isang mayaman. Nang sabi niya, hey, ang dami ko nang inaani, ang dami kong pera, ang dami kong ina-harvest yearly. Gigibain ko ang aking kamalig na ito at magtatayo ko ng mas malaki. At pagkatapos noon, iipunin ko ang lahat ng anin ko. At kapag sobra na, ako'y kaintulog na lamang at magpapakasaya na lang ako. Ang sabi ng Diyos, hangal ka. Hangal ka. Hindi mo ba alam na mamayang gabi, babawian ka na ng buhay? Sino ang mag-aalaga ng iyong kayamanan? O sino ang hahawak niyan? At binigyan pa ng diin ng Diyos ang ganito. Ang isang tao na hindi ang Diyos ang kanyang kayamanan, mananatili siyang mahirap. Ulitin ko muli, kapag isang tao nakapokus ang kanyang paningin sa material na bagay at hindi ang Diyos ang kanyang tinignan, kawawa ang buhay ng tao na yon.
at ang tawag sa kanya ng Diyos, hangal ka. Why? Lahat ng mayroon ang tao sa mundong ito, mawawala. Bakit? Ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Anong ipagmamalaki mo? Wala tayong ipagmamalaki sa mundong ito. Kaya't huwag kayong mag-i-struggle. Kung ang iba'y yumayaman at iba sa inyo ay katamtaman lamang, don't struggle on that way. What you need to do now, bilang isang tao na mayroon Diyos, brothers and sisters, you are already blessed because He is your shepherd. Bakit natutokso ang marami pagdating po sa larangan ng pera? Dahil wala silang satisfaction. Hindi po nila nakikita kung paano ang Diyos ay hindi nagpapabay sa kanila. Kaya, ang question ngayon ay ganito, are we in prison? Tayo ba ay nakabilanggo? Makinig kayo mabuti dito. Akala ng iba, ang mga nakabilanggo na nandoon sa Muntinlupa, sa mga ibang bilangguan ng bawat bayan at syudad, ay sila yung tunay na nakabilanggo. Listen to this. Are we in prison? Malaya nga ako, Bishop, nandito nga ako Tayo ay nakabilanggo if we feel better when we have more and worse when we have less. Sa Tagalog, kung tayo ay maganda and ang ating mga pakiramdam, pag masagana tayo at malungkot naman kapag konti lang mayroon tayo. If our joy is one delivery away and one transfer away, one award away, or one makeover away. Kung ang kagalakan natin ay pag dumating ang inaasahan natin, na ilipat ang pagpapala sa atin, malapit nang dumating o kaya kapag malapit nang dumating, kung yun daw po ang mga kagalakan natin, then we are in prison. If our happiness comes from something we deposit, drive, drink, or digest. Ulitin ko naman, kung ang kagalakan ay mula sa mga naimpok at pinagpaguran natin, sa mga kinakain natin at iniinom, then tayo ay nakabilanggo. Why? Nakatingin ka laki sa paligid at kung yun lang ang kagalakan mo, then pag hindi pala dumating yun, magiging malungkutin ka. Ang ibig sabihin nun, nakabilanggo ka sa mga material na bagay na kapag nawala, manghihina ka na. Ang ibig kong sabihin ngayon, huwag mong i-focus ang iyong mata sa mga bagay na makakamtan mong material. Tingnan mo muna ang shepherd mo na nangako, you shall not want. Hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Kapag yun ang puso't isipan natin, tayo magiging malaya po tayo. Hindi tayo nakabilanggo sa mga bagay na inaasahan natin o inaasam natin at inaasahan natin. Church, question. Sino po dito ang satisfied siya sa kanyang buhay? Itaas nga niyong mga kamay. Are you satisfied? Very good. Tanungin niyo ngayon yung mga sarili. Talaga bang satisfied ka?
Hindi ba lagi kang nagnanasa ng mga bagay na mayroon ng iba? Hindi ba dumating yung time, ninanasa mo ang pag-aari ng iba? Hindi ka ba umiiyak, kinukulit ang iyong magulang? Kapag may hiningi ka at hindi na ibigay, nagwawala ka? Ang tawag sa iyo'y nakabilanggo ka. Nakabilanggo ka ng sa mga bagay na iyong gusto makamtan. Hindi ko alam kung naintindihan yung Tagalog ko. Okay lang kayo dyan. Now, ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 5, verse 15, everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. Tagalogin natin, ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Ano man ang impok mo ngayon, iiwanan mo yan. Pag-aawayan ng mga naiwanan mo. So, anong dahilan para lagi mong nasahin ang kayamanan ng mundo para sabihin mong mas angat ka sa iba, mas mayaman ka sa iba, at mas mapalad ka sa iba? I'll tell you, pag ang puso at isipan natin ay lagi nakatuon sa ganung mga bagay, ulitin ko muli, nakabilanggo ka. Pero huwag kang mag-alala. May enjoy mo ang blessings mo kapag sinabi mong lahat ng mayroon ako, provided ng Diyos na aking pinaglilingkuran, my shepherd. Listen to this. Heaven does not know you. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na hindi ka kilala ng langit as the person with big house, nice suit, nice car, hard-earned income? Alam mo ba na hindi ka kilala ng langit sa sinasabi mo na marami ka at titignan ka ng Diyos at hahangaan ka ng Diyos na sabihin, wow, ang yaman niya, oh. Wow, ang laki ng bahay niya, oh. Wow, bagong sasakyan niya, oh. Wow, ang ganda niya, ang ganda ng suot niya, oh. Alam mo ba na hindi tinitignan ng Diyos ang mayroon ka? Hello? Ulitin ko muli, ha. Alam mo ba na hindi tinitignan ng Diyos ang mayroon ka? Why? Lahat ng mayroon ka galing sa Kanya. Hindi titignan ng Diyos at hindi ka papalakpakan ng Diyos kung ano ang mayroon kang panlabas. No way. Dahil sinabi ng Diyos, langit at ng lupa ay akin. Akong gumawa niyan. Kaya lahat ng kasuotan mo, akin yan. Lahat ng ginto mo, akin yan. Lahat ng meron ka, akin yan. Kaya hindi hahanga ang Diyos sa katalinuhan mo. Tanggalin niyo sa isipan ninyo na ang Diyos ay hahanga sa iyo. Oh, no way. Hahangaan ka dahil maganda ka. No, putik ang tingin sa iyo. It's time for us to become mature this day. Bilang mga tao nilikha ng Diyos sa mundong ito, mag-matured na tayo. Huwag kayong magmamalaki dahil hindi ka hahangaan ng Diyos na mayroon ka. Ano man ang naging bunga ng kasipagan mo, hindi ka hahangaan ng Diyos dyan. Ano man ang talino mo, hindi ka hahangaan ng Diyos dahil sa ikay nag-aral. No way! Lahat ng mayroon tayo galing sa Kanya. Kaya hindi na-attract ang Diyos sa mayroon ka. Huwag mo rin kailanman hahangaan ang iba na mayroon dahil matutokso ka. May kausap ako? Huwag niyong hahangaan ni sino mang mga matataas ang posisyon. No.
Bakit? Hindi yan ang tinitignan ng Diyos. At alam mo kung tinitignan ng Diyos? Puso! Sabi ng Bible sa 1 Samuel. Sabi ng Bible sa 1 Samuel, chapter 16, verse 7. Ang tinitignan pala ng Diyos sa tao ay ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan. The Lord does not look at the things men look at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Hindi tumitingin ng Diyos sa outward appearance mo. Ang tao, mahilig tumingin sa kanyang paligid. Magaling humanga sa mga nakikitang magaganda. Lalong mas madali siyang mamula. Ano yung mamula? Hindi po red, namumula. Hindi lang humanga, namumula pa. Bakit? Ang tao daw ay tumitingin lagi sa panlabas. Pag nakahikaw na maganda, ang daming ginto, ang tingin po nila, wow, ganda. Pag ang daming kilay na ilagay, sanga-sanga ng mga hikaw sa tainga. Wow! Ganda. Kapag naka-miniskirt, nag-short, na kita ang puwit. Wow! Kahanga-hangang itim. Pag nakasuot ng napakaganda, wow! May sasakyan na napakaganda, wow! Tumitingin lagi ang tao sa panlabas. Pero pag pinag-uusapan na po natin, ang Diyos, hindi kanya hahangaan dyan. Promise. Hindi nahanga ang Diyos dyan. Hahangaan lamang ng Diyos ang tao na ang puso ay laging nakatuon sa Kanya. Kaya nung si Jesus ay nandito sa lupa, hinangaan siya ng ating amang sumasalangit. Ang sabi sa kanya, yan ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Pag masunurin ang tao sa Diyos, yan ang aking anak na lubos kong. Nung si David ngayon ay nakita ng Diyos, sabi niya kay Samuel, pumunta ka doon kay Jesse. I-anoint mo, pahiram mo ng langis ang isa sa kanyang anak. Pumunta si Samuel, dala-dala ang langis. Jesse, sabi ng Diyos, i-anoint ko ang anak mo. Nasaan ang mga anak mo? Inihilera ni Jesse ang kanyang mga anak. Si Eliab, napakagandang lalaki, matipuno, macho. Nung nakita ni Samuel, sabi niya, wow, ito na siguro ang hari. Nung lalapitan na niya, sabi ng Lord, hindi yan ang pinili ko. Huwag kang tumingin sa panlabas. Ang tinitingnan ko ay ang panloob. Oba, sabi, atras si Samuel. Sino? Ito na, maggopo-gopo. Hindi rin yan. Ito, hindi rin yan. Sabi niya, Jesse, meron ka pa bang anak? Meron pa po, nagpapastol lang ho. Tawagin mo. Yun ang po yung nakabunso, nag-aalaga ng tubig. Tawagin mo. Walang magawa si Jesse, kundi sumunod sa propeta. Tinawag si David. Nako, hindi na pinaligo. Nung nakita, katamtaman lang ang height. Moreno. Hindi morena, moreno. Medyo brown. Si Samuel hindi masyadong impress. Hindi masyadong impress kay David pero maganda raw ang mata. Parang mata ko. Joke. Aba, sabi ng Lord, iyan ang pinili ko. Aba, pinahira ng langis. Kaya pala, siyang pinili ng Diyos, si David habang nagpapastol, kinakantahan na niya ang Diyos. Kaya tingnan ninyo ang Book of Psalm, lahat ay awit ni David. Halos. Why?
Because David always after God's own heart. Ang gusto lagi ni David, mapapurihan niya ang Diyos. Ang gusto lagi ni David, maluwalhati niya ang Diyos. Ordinaryo siyang pastol, pero nagpapastol ng mga kambing at tupa, inaawitan ang Diyos. He's always pleasing God. Tandaan ninyo, hindi pinili ng Diyos si David dahil mayaman. Hindi pinili ng Diyos si David dahil sa siya baga ay matalino. O pinili ng Diyos si David because God saw his heart full of humility, full of love, full of compassion. Maski hayop ang inalaga niya, pinagtatanggol niya ang kanyang mga alagang tupa. No wonder why, when he became a king, si David ay naging super blessed king. Na pinag-uusapan na rin natin ang kanyang buhay hanggang ngayon. Why? Because David always after God's own heart. Full of humility. Kaya sinabi niya, the Lord is my shepherd. What is the one thing separating you from joy? Ano ang isang bagay na nagpapahiwalay po sa atin at nagpapalayo sa atin sa Diyos? Yan ang tanong. Anong isang bagay na makapagpapalayo o makapag-alis ng inyong kagalakan? Ako, Bishop, nung nalungkot ako ng gusto, nung hindi ako sinagot, nung nililigawan ko. Nung nawala po yung ano ko po, yung nawala yung aking pong alahas, lungkot na lungkot po ako. Nung na-demote po ako sa trabaho ko, lungkot ko. Nung nawala po yung yung aking pong parlor, yung nag-aayos ng ilong ko, wala na. How do you feel in this question? Paano ninyo sasagutan ang mga tanong na ito? Sige nga, tatanungin ko kayo ba? I will be happy when I am healed. I will be happy when I am promoted. I will be happy when I am rich, when I am married or single. Saan kaya kayo doon? Kayo ba ay magiging masaya lang kapag kayo po'y magaling na? Kapag kayo ay na-promote? Kapag kayo po'y yumaman? Kapag kayo po ay nagkaasawa? Or nanatiling walang asawa? Ano? Saan kayo doon? Sasaya ba kayo? How would you finish this statement? Are you hoping that a change in your circumstances will bring a change in your attitude? Kayo ba'y umaasa na ang pagbabago ng inyong katatayuan sa buhay ay magdadala ito ng pagbabago sa ating ugali? Dahil lang sabi ng iba, makamtan ko lang yan, okay na ako. Mababago na lahat. Magkaroon ako ng anak, mababago na lahat. Magkaroon ako ng asawa, magbabago na lahat. Magkakaroon lang ako ng sasakyan, magbabago na ang lahat yan. Mababago ang buhay ko. Paano kung hindi dumating yon? Paano kung yung inaasahan mo hindi dumating? Bababago ba ang sitwasyon? Paano kung yung
Pangarap mo sa buhay hindi dumating. Paano kung ang sitwasyon mo ay talaga hindi nagbago? Magiging masaya ka ba? Tandaan ninyo, kung hindi, then you are in the cell of discontentment. Dahil maraming tao, tulad na banggit ko, nakabilanggo po sila sa mga bagay na nasa paligid nila. Na pag hindi nila nakamtan, sila ay nagwawala o kaya'y hindi na sila mapalagay sa kanilang mga sarili. I hope na wala kayo sa ganong klase ng bilangguan. I hope na hindi kayo nagtatampo sa Diyos kapag kayo po ay hindi nasagot sa inyong mga kahilingan. Tulog ba kayo? Okay lang kayo? I hope na nakamulat kayo at iniintindi nyo ang mensahe ng Diyos ngayon. I hope na hindi kayo nayayamot kapag hindi nyo nakamtan ang inyong kahilingan. I hope na magpapatuloy kayo sa Diyos anuman ang pagsubok sa buhay. Bakit? Si Paul na rin nagsabi, sino magkapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan? Kahubaran? Ano ba? Ito ang sinasabi ng Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Si Paul ay nagkaroon ng contentment sa buhay. Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Are you still with me? Ang sabi ni sabi ni Paul, I've learned by now to be quiet, content, whatever my circumstances. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Everybody say contentment. I know how to be brought low, and I know how to be abound. Alam ko kung paano mabuhay sabi niya. Nakita ko kung paano ako maging masagana. In any and every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Kaya sabi niya, I can do all things through Him who strengthened me. Yes, it was kind of you to share my trouble. Si Pablo, binanggit niya dito, nasubukan ko na lahat ang maging masagana. Nakita ko kung paano din po maging salat. Nakita ko, pero lahat ng ito, natutunan ko maging kontento. Question, nasubukan niyo na ba maging kontento sa inyong kinakain? Sino nakatikim na ng Yuchiplan? Anong lasa? Ano kanyo? Maalat? Matamis. Nasubukan nyo na rin pang sumawsaw sa bagoong. Anong lasa? Maalat. Nasubukan nyo na rin bang gumamit ng sawsawan ng nasuka? Anong lasa? Kontento kayo? Alam niyo ba, may kanya-kanyang panlasa ang tao. Mayroong matamis na tao. Mahilig sa sweet. Kaya nga, sweet. Mayroon naman tinatawag na nason. Mayroon naman taong mahilig sa maalat. Lahat ng yan, natitikman mo. Araw-araw, kailangan mo ang sugar. Tama? Araw-araw, kailangan mo ang asin. Tama? Lahat ng yan, dinisign ng Diyos na kailangan ng tao, ng katawan mo.
Learn to be contented. Sometimes, mayroong pang ulam. Huwag kang magwawala. Huwag mong ipa-flying saucer ang iyong plato. Dahil, kapag tinapon mo ang pagkain mo, maski wala kang pang-ulam, sigurado gutom ka. Be contented. Huwag kang mag-alala. Hindi lahat ng panahon ay asin ang pang-ulam mo. Mayroon nga dyan mayayaman ayaw ang ibang pang-ulam asin lang. Pero, wala tayong question doon. Bakit? Gusto niya yun Yung iba nga dyan gusto ng pang-ulam lamang, asukal Ayaw niya yung hamon. Ayaw niya yung masasarap na pagkain. Gusto asin He learned everything. What I mean right now is this. Be contented on what you have. Having food and raiment with contentment is a great gain. Ito yung sinabi ni Pablo kay Timothy. Sabi niya, Timoteo, yung magkaroon ka lamang ng pagkain at inumin na may kakontentuhan, yan ang masaganang buhay. Hindi yung kakain sa magandang restaurant, ipambabayad naman ay utang. Nakasarap nga ng pagkain, nakabaw naman sa utang. Gusto magandang kasuotan, manghihiram ng credit card ng iba, makabili lamang ng magandang kasuotan. May utang ka naman. O now, nakabili ka ng magandang kasuotan mo, masarap ang kinain mo, napalakpakan ka ba? Sinabi ba nung mga taong kasama mo, wow, utang. No way! Tandaan mo, napapahamak ang tao, there's a discontentment sa buhay. But I want to tell you this, you will be happy if you are always contented on what you have. Sandali, hindi ko sinasabi sa inyo na hindi na kayo bibili ng damit ninyo. At hindi na kayo kakain sa magandang restaurant. No, I'm not saying that. Hanggat mayroon ka. Pero tiyakin mo lamang, hindi yun ang kaligayahan mo, kundi ang tunay na kaligayahan mo, yung kakontentuhan mo sa buhay, na hindi ka stress dahil sa wala ka nito, kundi masaya ka dahil anumang mayroon ka, alam mong galing ito sa Diyos at hindi ka pinabayaan ng Diyos. Tandaan mo ngayon, our organizer, the original organizer, is no other than our God. Siya ang organizer ng buhay mo kasi siya ang shepherd mo. Tama? He knows everything and lives everywhere and everything is free for the asking. Ang maganda nito, ang ating pong great shepherd, hallelujah, ang tawag ko sa kanya ay CEO. Ang ating pong CEO, ang ating pong Chief Executive Officer, no other than Jesus Christ, who was born as a carpenter, ngunit wala siyang bahay. Makinig kayo mabuti. Si Jesus, CEO, life giver, nung pumunta rito sa lupa, nakagisnan niya ng kanyang amain sa lupa na si Jose ay carpenter. Pero teka, wala siyang bahay. Nagwala ba si Jesus? Sinabi ba niya, Lord, Ama, bakit ganon? Ay kaganda na aking higaan dyan sa langit. At bakit di niya ako'y sapsasaban? Carpenter, pero walang bahay. Tingnan niyo, karamihan po sa mga carpenters. May bahay, pero mas maganda ang bahay na kanilang ginagawa kaysa bahay nila. Tama? Bakit kaya ganon? Ano? Tingnan niyo po ibang mga cook. Ang sarap ng luto. Pero pagdating sa bahay, walang mailuto. Ba't kaya ganun? Ano? Di ba? Tingnan niyo po yung mga galing mag-drive. Nagdadrive ng jeep, walang sariling jeep. Ba't kaya ganun? Ano ba yan?
Pero sabihin sa katabi, don't worry. Time will come sa mga kontento sa kanilang mga buhay. Ang Diyos, pag natuwa sa puso mo, iaangat niya ang buhay mo na hindi mo namamalayan. Hallelujah! Iaangat niya ang buhay mo. Bakit? Siya ang shepherd mo. Kaya niyang padamiin ang mayroon ka ngayon. Ano mang konting mayroon ka, kaya niya yan dagdagan. Bakit? Kontento ka. Kaya sabi ng Lord, ang napagkatiwala sa maliit, napagkatiwala sa malaki. Kaya ang contentment, ang siyang tinitingnan ng Diyos sa puso mo. Hindi niya titignan ngayon ang mayroon ka sa paligid mo. Ang titignan niya ngayon ay ang puso mo na nagsasabing, He is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in the green pasture. He leads my life beside still water. He restores my soul. He is our great shepherd. Hallelujah. I shall not want. Kaya remember that. Ikaw na nagtitiwala sa Diyos, nangako ang Diyos, hindi kanya bibiguhin. Pero pag nagreklamo ka sa Diyos, mabibigo ka. Kaya mga minamahal, sa Kanya ka lang manghawakan. Amen. Say hallelujah. Praise the Lord. So Jesus is the shepherd who is greater than what we don't have in life. Ang pinakamaganda, kung may Diyos ka, ang Diyos, mga minamahal, ay sapat na kaysa anumang wala ka sa mundong ito. Hallelujah. You understand? Kaya wag mong titignan ang iyong kawalan. Ang tignan mo ay ang pagkakaroon mo ng tagapagligtas. Ang pagkakaroon mo ng iyong pastol. Wag mong titignan na ang wala ka ngayon. Tignan mo na lamang ang mayroon kang Diyos ngayon na may-ari ng langit at ang lupa. And He will provide everything. Hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Yan ang pangako ng ating Diyos. Say hallelujah! Tanungin mo ang katabi mo, narinig mo yon? No worries. No fear. So if we have God who hears us, the power of love behind us, the Holy Spirit within us, all the heaven ahead of us, and we can talk to Him every day, don't we have the reason to be content? Bira mo yun, nakakausap mo ang Diyos araw-araw. Praise God! Saan ka pa? Nakakausap mo ang Diyos araw-araw? So if we have a shepherd who have grace for every sin, direction for every turn, a light for every dark night, an anchor for every storm. So, we have everything we need. Kung mayroon tayong pastol, na sa biyaya niya, napapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, binibigyan niya tayo ng direksyon sa lahat ng ating pong mga pagkakamali na hakbang. Liwanag sa madilim natin nilalakaran. At anchor sa bawat bagyo ng buhay. That means to say, we have everything we need. We have everything we need. And we can say, the Lord is my shepherd. I shall not want. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Last verse. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, and indeed, there is great profit in being godly. For the man who has learned the secret of needing nothing outside himself. Ang sabi niya, yet, true godliness with contentment is itself great wealth.
Ba't hindi pala yun? Ang isang tao na maka-Diyos, na may kakontentuhan sa buhay, ito ang kayamanan. Ito ang kayamanan. Bakit? Sabi ng Biblia sa verse 7, after all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can take anything with us when we leave it. Ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. So if we have enough food and clothing, let us be content. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. So, be contented on what you have. Huwag kayong mag-alala. Pag nakita na ni Diyos ng kontento na kayo, sasabihin ng Lord, wow, ayos na ang puso mo, dadagdagan na kita ng biyaya na hindi mo pa nararanasan. Exciting? Question now. Question. Sino ang iyong shepherd? Jesus is our shepherd. Pangalawang tanong, sino ang magiging kontento na siya sa kanyang buhay? Tandaan mo to. Pag naging kontento ka dito sa sitwasyon mo, masaya ka na. So, pag nakita ng Diyos ang puso mo, na napagkatiwalaan ka doon sa malit na yon, dadagdagan na niya. Kaya, huwag mo nang isipin pa ang iba. Ang tingnan mo na lamang ang kalalagayan mo, pangako ng Diyos. Hindi kanya iwanan, ni pababayaan man. Pagtitiwala sa Kanya ang ating kailangan. Masasabi ba natin ngayon, Lord, you are mine? Masasabi ba natin, I am yours forever, Lord? Yes? Shall we sing this song? Sasabihin natin sa iyo, Lord, ang buhay ko'y sa iyo lang. You cleansed me by your blood. You took away my sins. I am yours forever. Yours forever. You took me by your hands from the miry clay. I am yours forever. Yours forever. You have changed my life and lead me to your will. Fill me with your love. I am yours. I am yours forevermore. Redeemed by your precious blood. Let them feel your glory as we love you every day. Use me more, oh Lord, I pray. Let them feel your awesome love. Let them see your glory, and forever you will be my God. I am yours forevermore. Yours forevermore, my God. Shall we sing this song as a song of everyone who really trusts the shepherd? Cleanse me by your blood. You took Away my my sin.
I am yours forever. Lord, yours forever. you took me by your hand From the miry clay, I am yours forever. Yours forever. You have changed my life and moved me to your will. Fill me with your love. I am yours. Sabi natin, I am yours. I am yours forevermore. Redeemed by your precious blood. by your precious blood. Let them see your glory. Let them see it shine through me. You fill me every day. Use me more, Oh Lord, I pray. Let them feel your awesome love. let them see your glory. Let them see your glory. And forever you will be my God. I am yours forevermore. Yours forevermore. My God. Oh my God, I am yours. I am yours forevermore. I am yours forever. Lord, I am yours. Come on, lift up your hands to Him. Lord, you are mine. You are mine forever. Lord, you are mine. I am yours, Lord. I am yours forever. Lord, I am yours. You are mine. You are mine forever. Lord, you are my life and lead me to your will. Fill me with your love. I am yours. I am yours. Come on, say it. Living by your precious love. Let your glory shine through me. Glory shine through me as you lead me every day. Use me more, oh Lord, I pray. Let them feel your awesome love. Let them see your glory, and forever you will be my God. I am yours forevermore. Yours forevermore. I am yours forevermore. Yours forevermore. Sino nagsasabing ang kanyang buhay ay sa Diyos lang? Again, taas mo ang kamay mo sa Kanya. At sabi mo sa Kanya, I am yours. I am yours forevermore. Forevermore. I am yours forever. Lord, I am yours. Lord, I am yours. Come on. You are mine. You are mine forever.
Make it louder. You are mine. You are mine forever. Lord, you are mine. I am yours. Say it again. I am yours forever. Lord, I am. You are mine, Lord. You are Lord, you are my life and lead me to your will. Fill me with your love. I am yours. I am yours forevermore. Redeemed by your precious blood. Let your glory shine through me as you lead me every day. Use me more, oh Lord, I pray. Let them feel your awesome love. Let them see your glory, and forever you will be my God. I am yours forevermore. Yours forevermore. I am yours forevermore. Yours forevermore. My God. He is our shepherd. Hindi tayo kailanman bababayaan. Say this prayer, Lord. Ulitin niyo, Lord, you are my shepherd. Ikaw ang pastol ko. Hindi po ako magkukulang. Lord, make my heart pure. Make my heart pure. Puso ko, Panginoon, ang patuloy niyo pong baguhin. At patuloy niyong tignan. Linisin ang puso ko, isip ko, lahat ng kaloob-looban ko. Linisin ng banal niyong dugo sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Panginoon, linisin mo akong lubos ng banal mong dugo. Maghari kayo sa buhay ko. Ikaw ang pastol ko. Hindi ako magkukulang. Lalakad mo na ako sa bigit ng kamatayan. Hindi ako matatakot. Ikaw ang aking dulang. Salamat po. Punuin niyo ako ng kagalakan. Ako'y nananampalataya. Sa iyo ako mananangan. At sa iyo ay may buhay na walang hanggan. I am blessed, Lord! Come on, make it shout. I am blessed, Lord! You are my shepherd. To God be the glory. In Jesus' name, receive your blessing today. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. And amen.